Alright, mga katambay, maligayang pagbabalik sa Katambay Official Vlog. At magandang araw po sa lahat ng ating mga katambay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun na rin sa ating mga kababayan, mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta po? At eto, meron na naman tayong bibigyan ng pansin, pag-aaksaya ng panahon. Nagkaroon na naman ng interview kanina si Mayora patungkol sa issue ngayon dito sa Manila, ang walang katapusang basura. So ito, panoorin natin. Ang alkalde ng Maynila, si Mayor Hani Lacuna. Mayor, good morning po sa inyo. Good morning, Alvin and Doris. Good morning, ma'am. Naku po, Woman of the hour. Nag-issue pala ng statement itong Lionel. Ang sabi nila, may mahigit kalahating bilyong piso pa raw. Correct. Ang utang ng lungsod sa kanila, kaya ayaw na nilang sumali sa naging bidding po ninyo for 2025 sa waste collection. Ano po? Anong reaksyon po ninyo? Una-una po, para lang po sa kaalaman ng lahat, ang Lionel po ay nakausap ko siguro mga September po of 2024. Nung nag-usap naman po kami, wala ho silang ibinanggit na pagkakautang namin. Iba ho ang binigay nilang dahilan kung bakit hindi na ho sila mag-bidding pa o sasali sa bidding for the year 2025. Ano daw po dahilan? Ano dahilan? Personal po. Personal? Personal po ang dahilan na ibinigay po nila sa akin. So, pero pwede ba yun? Pero as far as you are concerned, kayo ang alkalde, di ba? Dapat alam nyo yung lahat, Mayor. As far as you are concerned, walang utang ang lungsod ng Maynila sa Lionel? Yan po ang pinapacheck namin, pero definitely hindi naman po 500. Stop muna tayo mga katambay, parang tumaas ang ating kilay dun sa sinabi na yun eh. Kayo ba, maniniwala kayo na ganon? Na iba yung dahilan? Basta, yun lang ang tanong ko, kayo, maniniwala ba kayo? Hindi sasabihin yung tunay na dahilan na merong utang? Imposible, no? Lalo na kung negosyante tayo at matagal na tayong negosyante. So, play ulit natin. 100 million ang utang ng lungsod ng Maynila sa Kasi kanila. kung 500 million nga, the mayor would have known. Oo naman, ganun kalaki. Siya ang paper wala. Oo, ganun kalaki. Pwede bang hindi malalaman yun ng alkalde? Tama naman po kayo doon. Tama naman po kayo. At kahit sino naman po siguro na contractor sa kahit anong lungsod, ay iaabiso naman po nila sa alkalde kung ganyan na po kalaki ang amin pong pagkakautang. Correct. So as far as you are... Kung meron po kaming pagkukulang, definitely hindi naman po ganyang kalaki. So as far as you know, Mayor, magkano lang yung collectibles ng Lionel sa inyo? Ayan, binibigyan pa siya ng benefit of the doubt. Nung naglabas nga po sila ng statement kahapon, pinacheck ko po sa aming City Treasurer's Office at malalaman ko naman po yan sa araw na ito. So sa ngayon po, ano po ang gagawin natin, Mayor? Kasi marami na po mga lugar din na nagsasabi na talaga naman pataas na ng pataas ang bundok ng basura sa kanilang lugar. Sakit po, Mayor, ang dala niyan eh. So ano po ang gagawin ni Mayora? Ma'am Doris, magsimula pa po noong January 1, ay 24 hours na po kami naghahakot ng basura. Kung makakapaglibot po kayo ngayon, malaking bahagi na po ng Maynila, ang wala na po talagang basura. Kumbaga mapping na lang pong ginagawa namin ngayon. So, as we speak, Mayor, wala na pong nagkalat o na-imbak na basura sa any part of Manila? May mga mangilan-ngilan pa po, Sir Alvin, pero hindi na ho kagaya nung tumambang sa amin nung January 1. Tama. Oops, stop muna tayo dyan. January 1 pa lang daw, naghahakot na ng basura. 24 hours. Maniniwala ba kayo?
Kung sana naghakot ng basura starting January 1 pa lang, 24 hours. Sana hindi natin naranasan no, yung mga at nakita yung mga gabundok na basura sa kalsada. Ay nako, para tayong ginagawang bata. Para tayong ginagawang bulag. Ganun ba katangang mga Manilenyo? So tutuloy natin. Tama. So, saang area pa po meron at bakit hindi pa po nakukuha? May areas pa po sa Tondo na mga bahagi. Tapos some parts of Distrito 5. Yun na lang po ang Ano talagang... yung Distrito 5, Mayor? may mga areas. Anong district yun? District 5 is Ermita, Malate. Igalo. Okay. Ayun. Yun na lang po. Okay. So, Yun na Mayor, lang po ang mapping na lang po ang ginagawa namin ngayon. Opo. So hopefully, by the end of the day, kasi sa ibang lugar ay regular hauling na po ang ginagawa natin. Opo. Sino na po ang nangongolekta ng basura ngayon? Dalawa po ang nabigyan ng pagkakataon para mangolekta sa lungsod ng Maynila, yung Fileco po at ang Metro Waste. Metro Waste. Kinikwento ko nga po kay Doris, Mayor, yung Metro Waste Icaco, yan din yung na-involve sa Paranaque naman 2 years naalala ago ko or na. 3 years ago, yung 2022 ata. Ba't yan ang pinili natin? May kontrobersiya din pala yan a few years back na may problema sa Paranaque City. Sir Alvin, kasi bidding process po yan eh. Ako naman po ay hindi nakikialam sa mga sumasali po sa bidding. Isa po sila sa mga nakapag-present naman po siguro sa Bids and Awards Committee na kaya po nila. So, pero ganito po Sir Alvin at Opo. Ma'am Doris, kinausap na po namin sila mga makailang beses na rin po. At nagbigay na rin po kami ng warning, gano'n na lang po natin sabihin, na kung hindi po nila matutupdan yung kanila pong isinali sa bidding natin, ay gagawa na ho kami ng move para palitan din po sila. Tama yan. So, babantayan talaga ng gusto. Para malinaw, Opo. magkalinawan tayo. Pag hindi kayo nag-perform, palit. Opo, Oo. tama naman po yan. Yan Oo. naman po talaga ang proseso niyan, Alvin. Opo. So ngayon, ano ang gustong sabihin ni Mayor Honey sa lahat ng mga taga Maynila na nakaranas ng inconvenience ng ilang araw pagkatapos ng salubong sa bagong taon dahil nga sa problema sa basura? Eto, tingnan natin mga katambay kung ano sasabihin ng ating pinakamamahal na mayora. Kung manghihingi nila ng sorry at magtatrabaho o maninisi. Tingnan natin. Sa akin po mga kababayang Manilenyo, una-una po ang akin pong panghingi ng paumanhin sa lahat po ng ating mga kababayan sa tumambang po sa ating napakaraming basura nitong unang linggo ng Enero. Ako rin po ay nanghingi ng iba yung pangunawa sa inyo at sana rin po kooperasyon na hanggang hindi po nagdaraan ang truck ng basura sa inyong mga lugar. Kung maaari po ay wag ho niyong ilalabas lalong-lalo na po sa mga malalaking kalye na kung saan po dinaratnan po natin ng tambak-tambak ang basura. Muli po ang akin po paghingi ng paumanhin at lubos na pangunawa po sa ating mga kababayan. Yeah. At yung assurance na hindi Yes po, hindi ang na mangyayari assurance ito. po natin na sa loob po ng linggo na ito ay babalik na po tayo sa ating regular na paghahakot. Ayan, comment muna tayo dyan, no, mga katambay, yung basura sa malalaking kalsada, sa mga mabuhay lane, sa mga thoroughfare. Kagaya na sinabi natin noong nakaraan, ang problema kasi dyan, yung truck ng basura ngayon, hindi na pumupunta o dumadaan sa secondary road. Hindi na sila nangungolekta ng basura sa mga secondary road. Kaya anong nangyayari, yung mga basura, yung mga tao, kailangan pang pumunta dun sa labas na labas ng kanilang bahay o ng lugar para magtapon ng basura. Kaya yan, isa rin yan sa mga problema kung bakit
kapag hindi na kolekta yung basura, nakikita agad ng mga tao na tambak ng basura sa isang lugar, no? Dahil sa ganyang sistema na nung ang iba yung nangongolekta, yung Lionel, hindi nagiging ganyan, no? Yung problema sa basura, yung pangongolekta ng basura. Okay, Ayun, okay. Galingan nyo, Mayor, ha? Alam nyo na, maraming sasakay dyan. Sinasabi ko Correct, sa inyo, correct. mag-ieleksyon. Marami na po. Marami na po. sumakay. Marami na sumakay. Ayan, medyo okay naman yung pag pagbibigay ng mensahe ni Mayora, no, sa mga Manileño. Hindi naman siya nagturo. Ayan, hindi naman siya yung nagturo na naman, no, nagdahilan. So, for me, okay lang yun, no. At least lang hingi siya ng paumanhin. Importanteng issue rin naman kasi ito, no. Kaya, hindi po pwedeng manahimik lang ang mga Manileño pagdating sa issue ng basura. Kanina nga, napadaan ako sa may Saragosa, Bukas dadaanan ko yan sa Saragosa, mga katambay, no. Tapat ng eskwelahan, grabe yung bundok ng basura. Mamaya, hindi ko lang nakuha ng kanina kasi nagmamadali ako. Pumunta ako doon sa ni Yorme. Yung namigay siya ng tulong sa mga nasunugan. Kaya hindi ko na kinuhanan ng video. Pero bukas tingnan natin. Sana naman wala na yun, no? Kasi grabe, puro bata nandun sa eskwelahan. Tapos habang aaral sila, maaamoy nila basura. Kaya sana pagbalik natin doon, wala nang basura. So ayan mga katambay, maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta at lalo na sa panonood ng Katambay Official Vlog. Please kindly like, comment, share, and subscribe. Pakihit nyo na rin ang notification bell para updated ka. Mabuhay kayo lahat hanggang gusto nyo. God bless everyone and peace out.